Parang ganito, nung maunawaan ko na ito, sabi ko, ang objective ko kasi ay kailangan kong maunawaan itong low carb. Ang pagkakaunawa ko ay ganito na. Senior citizen na rin kasi ako. So, may almost more than 60 years na kumakain ng kanin. Kumakain ng mga pasta. Kumakain ng tinapay, pandesal, etc. Paborito ko rin kumain ng mga sweets. So, ito ang na-acquire ko ngayon sa aking system para ma-convert ko into as energy, no? Maging energy ko, no? Pero doon ko nga nakita na ang noong 2015, early 2015 ay na-diagnose ako ng hyperthyroidism kasabay ng hypertension. So that was 2016, ano? So yung dalawang sakit na yon, sabi ko, madalas, kasi ang trabaho ko, lagi nasa meeting, very stressful at during, before 2015 kasi ay malakas akong magyosi, malakas akong magkape, madalas akong puyat sa mga meeting. So na-acquire ko yung mga sakit na yon, no? So dalawa yung ko na madalas pa kayo ma-invite sa mga happenings, di ba? Totoo yun. Totoo yun dahil it involves ang aking activity sa 24 hours ay laging meeting yun, interaction with the leaders of civil society organizations and LGU officials. So yun ang aking routine, yun ang natural routine. No? So talagang literal na very stressful yan. Pag nasa field ako, very stressful yon. Pag nasa bahay ako, gagawa ako ng mga documents at mga reports, etc. Kasabay nun habang nagsusulat ka, masarap mag-isip habang nagkakape at nagyoyosi. So almost 2 packs a day ako pagka ginagawa ko yon. At umaabot yan ng hanggang ating gabi. Yun yung trabaho ko, no? Umagang-umaga hanggang sa ating gabi, yun yung ginagawa ko. So na-acquire ko yung ganong mga sakit. No? So diniagnose ako ng aking doktor na tiga Health Philippine Heart Center. At sabi niya, habang buhay mo ng bibigyan kita ng gamot at habang buhay mo ng gawing maintenance ito. So may maintenance ako ngayon doon sa hypertension. Iinumin ko ito once a day habang buhay, sabi niya, no? So ito namang hyperthyroidism, may imbalance ako sa hyperthyroidism. By the way, dagdag ko lamang itong hyperthyroidism. Naunawaan ko rin na dalawang klase ang imbalance ng thyroid imbalance, ano? Yung hypo ay abnormal na tumataba. Yung hyper naman, na yun yung naging sakit ko, ay abnormal naman bumabagsak yung aking katawan. So yun yung aking sakit. Nagulat ang aking pamilya, bakit masyado ka ng payat? Sabi niya noong 2015. Baka meron ka ng sakit or whatever, no? So doon ko natuklasan, nagpa-diagnose ako ay hyperthyroidism nga. So sabi ng doktor ko, habang buhay mo na rin iinumin itong gamot na ito. So 3 times a day kung iinumin yun, ano? At during that time, kung di ako nagkakamili, 9 pesos ang isang maliit na tablet. I think 5. Ako, magkano na kaya ngayon? Siguro baka mas mahal na, no? Di habang buhay mo iinumin yun, ano? Okay. So yun po, no? Doc Bry at Kuya Gibo, yung parang health journey. Parang inabot ng aking health, no? Na-acquire ko yon doon sa nature ng aking work. Super, very stressful to the ultimate level. Wow, bagong term yun .
Yes. Tama yan, tama. Very stressful talaga. Pero alam mo, naging anong tawag dito, nakasanayan ko na rin siguro at nakagawian ko na rin. Parang na-develop na ang aking mold sa ganoong environment, ano? Kaya nakapagpatuloy ako sa ganoong environment at gawain, ano. Pero siyempre higit sa lahat, nag-i-enjoy ako, no? Kuya Gibo at Doc Yes. Bry. Nag-i-enjoy ako sa ganong gawain ko, no? Kasi nagsusut doon sa aking advocacy ng empowering the grassroots, kumbaga, no? Yung nahihimok ko ang mga civil society organizations Challenging but fulfilling, ika nga, di ba? na mag-participate sila sa governance, no? So sa akin natutuwa ako doon sa ganoon. Very challenging ang environment, ang terrain na ito, pero naliligayahan ako doon. Natutuwa ako sa ganoong gawain, ano? Kaya hindi ako kumakalas doon sa ganoong orientation, ano? So sabi ko nga, humantong ngayon ako nung maunawaan ko na ang low carb and intermittent fasting, LCIF. Ang unang-unang ginawa ko, piniem ko si Doc Bry. Kung natatandaan ni Doc Brian, nag-PM ako sa kanya. Yes. Nag-PM ako sa kanya at sabi ko, interested ako, Doc Bry, ganyan, ganito. So ano ba ang aking dapat gawin? So nagbigay siya ng instruction at hanggang sa masumpungan ko rin at makilala ko na rin si Kuya Gibo na sabi ko nga dahil magka-team naman silang dalawa, no? Kaya unang-una kong piniem si Doc Bry dahil nga si Doc Bry kasi ay triathlete. Ako naman kasi ay mahilig din sa sport at nagma-Muay Thai boxing ako. Sabi ko baka compatible kami, no? So siya yung kaya una ko siyang nilapitan at nag-inquire ng ganoon, ano. So yun na nga. At natutuwa ako at nakilala ko na rin si Kuya Gibo, kayo bilang the super duo at nagabayan ako properly dito sa aking health journey ng low carb, no? So yun po yung aking parang naging circumstance. Yes. Para bakit napadpad dito sa Yes. mabuting advocacy na ito. Yes, I remember si Sir Justin kasi, no, siya yung tipo ng coach namin nung una. Siyempre medyo awkward akong kasi parang big people na sabi ko makikinig ba sa akin si Sir Justin? Baka mas marami pang alam sa akin, no? Pero nakakatuwa dahil for the first na nag-usap kami, very calmly, very lively ang usapan namin. At good listener po si Sir Justin kasi pagka gusto mong matuto pala, marunong po siyang makinig at sumunod, no? Good follower din po, no? As in, marami siyang question and eventually natatandaan niyo, sir, di ba, yung about sa mga BP natin, no, pag mataas at yung kinds of yung tawag ito, yung choices of food. Diyan tayo. Yes. Nakikita ko nga yung mga choices. No? A good leader is a good follower, ika nga. So, ang akmang-akma kay Sir Justin napili. No? Tapos, alam mo ba, ibang itsura na siya. Compared nung nag-start kami, nakikita ko na yung naiiba na yung appearance for the better. Kung nung Muay Thai Doc is 2 kilos ang ilan yun? 2 years? In 2 kilos ba? Oo. 2 years. Alam mo yung 2 Biro years na yon, na-share ko lang briefly, Doc Bry, Kuya Gibo. Ang nabawas nga sa akin, 2 kilos lang. Sa akin dito nung pumasok ako dito,
officially, nag-start ako noong August 28, 2022 dito sa low carb program, no? So nakita ko agad yung pagbabago sa loob ng meron akong inilista rito, in-record ko eh. In 76 days, simula noong August 28, 76 days after, nabawas sa akin ay 10 kilos. Consistent. 10 kilos agad. Siguro mga ilang weeks lang, 2 kilos ang nawala, 4 kilos, 6 kilos, hanggang sa naging 10 kilos. So sabi ko, that is very significant na pagbawas. Ano? At natutuwa na ako doon sa 10 kilos na yon dahil naobserbahan ko, Doc Bright, Kuya Gibor, sa aking routine ng exercise, halimbawa sa jogging and running, napansin ko yung yung stamina ko mas mataas compared dati, no? Kasi lagi ko na-compare yung 500 meters na tinatakbo ko kasi ang combination ko ay walking and jogging eh. Brisk walking and jogging. So yung jogging of about 500 meters, dati siguro mga 3 beses akong hihinto bago ko matapos yung jogging ko na 500 meters. Pero dito noong mag-low carb na ako, hindi ako humihinto, dire-diretso ako doon sa 500 meters. At hindi ako hinihingal. Doon ko nasubukan na. Sabi ko, amazing ito. Sabi ko, totoo na i-restore niya yung natural capacity of your system to heal itself. So, nagpatuloy ako. Yes, kung itatama mo lang pala yung mga pagkain na kinakain, magko-correct din pala ang ating katawan, di ba? Correct. Naniwala ako doon, Kuya Gibo, dahil sa kabila ng ang aking gawain sa araw-araw ay kumain sa restaurant dahil ang venue ng aking meeting ay nasa isang restaurant. I make it to the point na maghanap ako ng restaurant na merong nag-iihaw, merong iniihaw yung pagkain o kaya ikaw po pwedeng magluto, no? At iniiwasan ano ba yung natutunan mo sa amin, sir, na diskarte? Na-recommend sa akin ni Kuya Gibo, di kumain ka doon sa yung Tongyang ito. Tongyang dahil po pwede mong iluto yung sarili mong pagkain doon, ng salt and pepper lamang at okay na, no? Parang shabu-shabu. So, yun, shabu-shabu, no? Madalas akong kumain diyan at maging sa Samgyup, no? So, diyan ko siniset ngayon ang venue ng aking mga meeting just to minimize the dirty low carb kung tawagin, ano? Yeah. Pero kung may pagkakataon na minsan ang isang situation na hindi ko matanggihan, kapag dumating ako sa meeting, naka-order na yung guest or yung kausap ko ng food. Patay. So, hindi ako makatanggi ngayon doon. Kakainin ko, pero kung may mga salad, usually may mga salad siya, ang kakainin ko yung salad. Kaya lang, ang mga salad minsan ay may mga kahalo na fruits, no? So, minsan napapakain ako ng fruits. Mangga, pakwan, mga sweets, no? So, yun yung mga kwan ko. Yun yung mga minsan na nagagawa ko sa sarili ko. Liban sa dirty low carb, ay nakakain ako ng sweets sa iba't ibang pagkakataon. Ano? Pero generally, very conscious ako na iwasan lahat yon. Very strict ako doon na yan. Dahil itinakda ko sa sarili ko na kailangan kong gawin ito.
Doc Bry, Kuya Gibo, meron akong parang ikinintal na inculcate ko sa aking sarili, sa aking isipan. Ang low carb program ay isang paradigm shift ito Paradigm shift ito dahil mula ka doon sa nakagisnan mong kumakain ka ng kanin, ng pandesal, tinapay, pansit at mga pasta at mga sweets, ay bigla mo itong iiwanan So for me, that is paradigm shift. Hindi ito ordinaryong mindset lamang ang iaayos mo. Kailangan mong i-shift ang iyong orientation sa food intake So bibitawan mo yon totally, abandon mo yon, bibitawan mo yon. Dahil nauunawaan ko na doon nang gagaling ang sakit na na-acquire ko. Doon ko na-acquire yung sakit ng hyperthyroidism. Doon ko na-acquire yung hypertension. Marami akong mga inflammatory foods na nakakain na akala ko yun ay mga comfort foods para sa akin, pero paiikliin niya naman pala sa tunay na esensya ng food ang buhay ko. So, para matanggal ko yun, kailangan kong ikintal sa isip ko ang isang paradigm shift na orientation. In fact, sa isang popular term, tinawag ko lamang itong paradigm shift. Pero in essence, sa akin, this is revolutionary shift. Kailangan mong i-adapt ang isang revolutionary attitude mula doon sa kung ano ang pagkain na dapat sa'yo or lason na kakainin mo para humaba or umiksi ang iyong buhay. That is revolutionary. Para sa akin yun ang ating orientation. Tama, sir. Kasi word revolution is nangyayari talaga ngayon yan dahil marami pa rin po talaga mga doktor ang hindi pa naniniwala, no? At marami pa rin mga Pilipino at hindi naniniwala sa low carb, no? So, I agree na tama yung term nyo na revolution, yung term. So, kailangan ng may pagbabago. Yeah. Doc Bry, Kuya Gibo, hindi naman ako nagugulantang or nasosorpresa na ang mga doktor na ito ay oriented sila, Western ang kanilang orientation At ang mga doktor na ito ay ini-sponsor ito ng mga big pharma para i-propagate ang mga gamot na produkto ng mga big pharma at big corporation para higit na maging independent ang mamamayan ng mundo na i-consume ang kanilang walang silbi na gamot. Yun ang orientation ng mga doktor na ito. At sumasaludo ako sa mga doktor na nag-shift or open ang kanilang isipan para yakapin ang mga alternatibong paraan ng paggagamot. That is the true essence of public health care. Itong mga doktor na mga Western-oriented na mga doktor na ito ay hindi ito public health care ang kanilang ini-espouse, kundi ito ay mga economic interest ito ng big pharma. Unknowingly or unconsciously, yun ang kanilang ini-espouse. In the guise of serving the people, kunyari, sila ay para sa kalusugan ng mamamayan. Pero hindi tunay na kalusugan ng mamamayan ang kanilang itinataguyod. Kinikitil nila, pinapaiksi nila ang buhay ng mamamayan sa tunay na esensya. No? So bibihira ang mga doktor na nakabukas ang isipan doon sa mga alternative na mga pamamaraan. In fact, sa akin nga, ayaw ko nang tawaging alternative ito Yes. Low carb ang dapat na framework ng ating paraan ng healthcare system. Ito dapat ang framework, ano? Hindi yung nakadepende ka sa paracetamol, sa vaccine,
et cetera, no, sa mga iyan, ano, hindi yan ang tunay na magpapahaba ng buhay. In fact, yan ang magpapaiksi ng buhay ng tao. Di ba? Sa ngayon nga, sabi ko nga, ngayong 21st century, 20 years old na ay maraming ng sakit. Noong 1960s. Yes. That was 20th century lamang yun, no? 1960s, ang 75 years old, ang 80 years old ay malakas pa, nakakapag-araro pa. Walang cancer, walang hypertension, walang diba? diabetes. Dahil basically agriculture ang ating Pilipinas, majority of the population is farmers. Ang mga farmers natin ay malalakas. Pero ngayon, wala. Mabibilang mo na lamang sa daliri ang mga 70s or 80 years old na malakas. Ano? Sa ngayon, sabi ko nga, dito lalo na dito sa mga urban centers, 20 years old, 30 years old, ang dami na niyang sakit.